Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. So in this video, i-share ko po sa inyo yung isang balita na actually nangyari na siya last week. Pero ngayon ay, parang ngayon pa lang nilabas yung balita na merong 6 na individuals na tumawid from US to Canada. So ito po ay mga illegal kasi of course kung pwede ka naman pumunta from US to Canada pero syempre with paper, pero ito ay ginamit nila yung isang town dito sa Canada na usually may mga records na din na ginagamit ito na tawiran from US to Canada and Canada to US. So vice versa ito ay nagagamit. So itong area na ito ay Emerson, isang town po ito dito sa Manitoba, So mamaya i-share ko din sa inyo yung isang balita din about doon sa family na tumawid din dyan. Okay, so dito muna tayo doon sa balita na ito. So panoorin natin to, RCMP caught 6 migrants last week. One had surrendered immediately. 5 of them had fled into the wooded area just behind me. RCMP Sergeant Lance Goldow says they were trying to cross into Manitoba from the United States. We're able to use the aerial asset that was available to us to essentially provide that thermal imaging, that aerial support, to exactly pinpoint where they are in the wooded area. Okay, so ayan. So nakita naman natin sa wooded area daw ito at nangyari ito ng gabi. So mainam na lang din na meron silang mga state of the art na equipments yung mga thermal scanning or imaging that enables them to to locate those individuals kahit na gabi na kasi of course nakikita nila yung so nagpatrol yung helicopter during that time, tapos nakita nga nila na mayroong mga individuals na tumatawid, and I presume na gabi din talaga ito gagawin at tatawid yung mga tao kasi syempre in broad daylight kitang-kita naman talaga sila, So ayan, and then according to the report, so 3 daw dito ay from Sudan, others from Mauritania, Chad, and Jordan. So 4 daw ay ibinalik na sa US nung Thursday last week, at yung 2 ay pinoproseso pa ng Canada Border Services Agency to see whether they have legitimate asylum claims. So ayan, chine-check pa rin, very considerate pa rin naman talaga ang Canada, para i-check pa rin nila kung may legitimate claim sa asylum kumbaga ay sa kabila ng atong mga ito ay nagtangka na pumasok illegally dito sa Canada. So ayan, let's resume the video. It's one of the latest irregular crossings since U.S. President Donald Trump's re-election. Along with his recent executive orders on immigration, it's leaving some people bracing for a potential influx of asylum claimants. It's definitely concerning. We don't want to see the kind of surge that we did back in 2017 into 2018. If we do get these surges, our resources would get depleted pretty quickly. Emerson Franklin Reeve, Dave Carl. Okay, so before daw din pala, noong unang naluklok sa pwesto itong si Trump, ay meron ding surge ng mga illegal immigrants na nagko-cross sa mga borders ng Canada. So sabi nga ay ilan lang ito sa mga dati ng mga naging records ng illegal na pagpasok dito sa Canada. So aside from dito sa mga illegal na attempts na ito, ay meron pa ring problema yung immigration about sa dami na ang mga possible na asylum claim. Since the election, more Americans and non-Americans living in the U.S. are calling local immigration lawyers, including Alistair Clark, anxious to come to Canada. I've had a number of calls from individuals in the United States who are transgender, and they are thinking about coming to Canada to file a refugee claim. I've had a number of young people who want to come and work in Canada just based on their anxiety about a future in the United States. But with recent federal cuts to immigration, Clark says 2025 will be a difficult year for people hoping to come to Canada. Okay, so ayan. So meron daw mga transgender na nag-fear para sa kanilang safety dahil nga itong si Trump ay gaya yung kanyang binitawan na statement na
ang kinikilala niya lang na gender ay dalawa lamang, male and female. So itong mga transgender ay hindi niya kinikilala, no. So syempre marami pa ring mga changes na maaaring mangyari sa US, following niya ang mga statement niya na yan. Pero I don't think naman na masusuppress ang human rights na tong mga tao na to regarding kung sila ay transgender o hindi. Pero yun nga, syempre, or we can say na yung mga tao o yung mga mamamayan sa US na nagpa-follow sa kanya ay syempre maaaring maka-apekto yun sa pagtingin nila doon sa kanilang kapwa-tao. So ayan, tsaka aside from that, yung mga young individuals daw na gustong magtrabaho sa Canada kasi hindi na sila confident doon sa US as of this time, no? But of course, ang Canada din ay merong sariling problema, no? Hindi lamang naman US at mga US citizens and mga tao doon ang may problema. So, dito din sa Canada talagang marami ding hinaharap na challenges dito. Gaya halimbawa yung mga cuts sa mga programs like MPNP or yung mga provincial nominee programs, like dito sa Manitoba, sabi ng immigration minister dito ay ang target niya is 12,000, pero ang binigay lang na allotment dito for MPNP invitation is like 4,500, ganun lang, so kokonti lang din talaga. So almost lahat bumaba talaga ang mga ang mga numbers ng ilalabas na PR and invitation for PR. So, gaya nga ng sinasabi ko, yung Emerson ay border siya ng US and Canada. So, hindi lamang ito yung mga instances na may ganito. So, dati pa, dito din yung nabalita noong 2022, yung Indian family na kita doon na frozen near the US-Canada border. Parang less than 10 meters away na lang yata daw sila. Tapos, doon na sila inabutan ng demise nila. So, basahin natin to. The bodies of a family of 4 found frozen in Manitoba field near the Canada-US border last week will not be flown back to their home in India. So, ito po yung picture ng family na noong 2002 ay namatay sila and they were found frozen sa Manitoba fields, no? Diba nakakalungkot na isang buong pamilya yan na sumugal, no, para makapunta sila ng US. I think dito siguro baka hindi na sila nagkaroon baka hindi na renew for whatever reason, na kasi gusto nilang pumunta ng US, maybe hindi na sila pwede dito, maaaring na-expire ang kanilang visa, ganyan. Tapos or may visa man sila, gusto nilang pumasok ng US. Kaya nga lang, ito nga ang napili nilang paraan yung mag-contact sa isang tao, no. So ito naman ay talagang parang smuggler tong tao na nilapitan nila. Tapos actually nakita din doon yung ilang tao pa na sakay ng van, no. Supposedly parang doon yata sila sasakay sa van na yon. Unfortunately, hindi nila nakita kasi talagang parang may winter storm noon. So yun talaga nakakalungkot na kapit sa patalim yung ibang tao para magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya, yung mga bata. Pero kasi ito parang parang hindi na nila inisip yung kaligtasan ng family nila, lalong-lalo na ng mga bata. Kaya nga parang hanggang saan mo kayang sumugal or hanggang ano yung kaya mong i-give up, yung probability na kaya mong sugalan nga para magkaroon ng magandang buhay, di ba? Like ito, parang talagang suicide to dahil during winter na di bali sana kung summertime, no, pero I think during winter talaga nagkakaroon ng mga illegal na pag dito kasi syempre mahirap magpatrol, tapos hindi siguro ine-expect na may mga tatawid ganon kasi dahil yung sa harsh weather. Tapos syempre may mga kasama pa silang bata. Talagang ang taas ng probability na hindi makasurvive itong mga bata. Kung ako yon,
hindi ko isusugal yung buhay ng pamilya ko para sa ganun ano. I don't know kung kaano-ano nila yung mga kausap nila, maaring relative nila, although sabi sa report ay hindi naman daw sila related kahit sila ay magka-apelido nung taong kinontak nila, no. So ayun nga, ang daming ganyan, ano. Then what else, yung ngayon na nangyayari sa US na may influx ng mga Indian pregnant women na nag-opt for preterm delivery. Kasi nga itong si Trump ay naglabas siya ng parang statement na after na pagdating ng February 20 ay scrap na yung birthright, no. So ito naman ay malaking usapin pa rin to. Pero syempre ang dami na ring natakot. Ayan, kaya sabi dito sa India Today na site ay ito, nabasahin natin, an increasing number of Indian women or Indian couples are opting for preterm delivery through C-section in the US before the birthright citizenship deadline on February 20th. Indian pregnant women are attempting preterm births in a race to give their babies U.S. citizenship after President Donald Trump's proclamation about terminating the birthright citizenship under the 14th Amendment. While women in their 8th or 9th month of pregnancy are asking doctors for C-sections, many others in the 2nd or early 3rd trimester are also exploring the same route, according to a Times of India report. So, 'di ba? Gaya nung family na 'yan, parang susugal na rin nila yung buhay nung anak nila. Alam naman natin na pag pinilit natin 'yan, lalo na yung mga 8 months, 7 months, 'di ba? Pipilitin mong ipanganak. Ang dami-daming mga complications niyan. Tapos hanggang sa maaring hindi lang complications, pati yung mortality rate, ang taas din ng mortality rate kapag pinanganak mo ang bata nang wala sa buwan. Pero ganun pa man ay yun nga, kumbaga mamadali na sila para sa citizenship, sa pinakaasam-asam na citizenship, 'di ba? Parang so yun, talaga nakakalungkot na umaabot sa ganito yung mga individual sa ngalan ng PR, sa ngalan ng citizenship ay alam mo yun, parang ako in my own opinion, syempre parang nabubulagan na sila sa pangako ng citizenship ng PR, to the point na pati yung kaligtasan ng future na anak nila at ng family nila ay nako-compensate na or na-endanger na So yan, I hope everybody's doing great and God bless as always. Bye-bye. See you in the next video.